Ito mga kapanyero, ang pinakamaganda na nakita ko rito. Puno ng saging. Ayan oh. Galing naman dito. Nabubuhay. Kung ganito mga kapanyero ang klima natin sa farm. Nagkaroon na tayo ng manggahan, magkakaroon pa tayo ng sagingan. Ayan oh. Tsaka kalamansian. Yan mga gusto kong mga gusto kong maitatanim natin sana sa farm sana. Huminto nga pala tayo sa isang lugar na isa sa mga magagandang puntahan dito sa Florida. Gainesville, Florida nga pala tayo yung location natin ngayon. Ito, nandito tayo sa Botanical Garden kasi madadaanan na namin to papuntang sa bahay na titirahan namin. Kaya dumaan na rin kami rito para mga ma-share sa inyo. Grabe ang mga puno rito. Pero parang malamok. Parang may mga kumakagat sa mukha ko. At ang kagandahan mga kapanyero sa lugar na to, parang ngayon lang ulit ako nakakita ng kawayan. Ayan oh. Galing naman dito. Ito, nung umuwi ako sa Pilipinas nung nakaraan, wala akong nakitang kawayan. Pero buti dito, ayan oh, ang ganda oh. May kawayan dito dahil alam niyo naman na ang lugar na to, parang parang Pilipinas rin ang klima rito, di ba? Hindi siya, hindi naman dito nag-i-snow. Kaya lahat ng nabubuhay na halaman sa Pilipinas, nabubuhay rin dito. Parang nakakatuwa naman, nakakita pa akong kawayan dito. Makakita kaya ako rito ng bayabas, makakita kaya ako rito ng kainito. Ito, kung makikita nyo, nasa tabi-tabi lang. Pagka ganitong lugar mga kapanyero, yung ganitong madawag, yung parang naaalala ko yung lugar na pinupuntahan natin sa Pilipinas nung mga panahon na, siyempre mga bata pa tayo, yung tinatawag namin duluhan. Ibig sabihin yung duluhan mga kapanyero, yung bakuran sa likuran yun na malawak, na maraming tanim, maraming punong kahoy. Ganun yung style daw, ganito. Ganyan ang style ng duluhan sa Bulacan. Yun yung masasabi kong term na magagamit ko pagka nag-describe ako sa likurang bakuran. Na alam niyo naman noon, di ba, malalaki ang cut ng lote sa mga Pilipinas. Noon yun. Ngayon, paliitan na kasi nga marami ng bahay ng mga nagsitayo, di ba? Pero yung word na duluhan, yun yung term namin noon. Doon kami naglalaro, doon yung nagiging playground namin noon na kabataan namin. Ito, kita nyo naman mga kapanyero, kawayan. Grabe ang init. Tara mga kapanyero, pasok tayo rito sa Botanical Garden din nila, di ba? Ayan oh. Laki ang crocodile dito. Alam niyo naman ang Florida, ang sign dito, crocodile, di ba? Yan, may admission nga pala rito mga kapanyero. May bayad na $12 plus tax, di ba? Tara, pasok tayo. Mamasyal muna tayo sa loob at nang makapag-relax tayo. Mga kapanyero, ito, palakad-lakad tayo rito sa loob ng Botanical Garden nila. Kung makikita nyo, napakalalaki naman ang puno na to. Ayan, kung makikita nyo, laki oh. Kumbaga matagal na panahon ang inintay nito mga puno na to. Buti na lang dito mga nagsilaki yung mga puno na to. Kung ito nagsilaki sa Pilipinas, nakinabang na si Mayor. Dito, di ba, alam naman natin ang Florida, ang sign nila, alligator, di ba? Kaya nga, ito may mga sign dito mga kapanyero, ayan o. So, syempre dito nakakawala ang mga alligator dito. Hindi natin alam kung makakachamba tayo sa lugar na to, na makakita tayo, na wag naman sana. Dahil nga nakakatakot din kapag alam nyo, may nabalitaan nga pala rito, di ba, yung isang bata na kinain, di ba? Na ano yun, nabalita yung mga nakaraang mga taon na yun. Tapos biglang nabalita na biglang nawala yung bata. Nakita sa footage na sinakmal siya ng alligator. Dito yan sa Florida. Hindi ko lang masabi kung saan yung eksaktong lugar dito. Pero may pangyayaring ganun. Kaya na-share ko lang, syempre yung mga tubig-tubig na
na lugar dito, yun naman yung pinagbabahayan ng mga alligator, di ba? Ayan, kung makikita nyo, yung mga oras na to, madami rin na mga naglalakad na mga namamasyal. Yan, iispatan lang natin ng mga pakonti-konti na mga tao, di ba? Nakita nyo naman tong mga kawayan na to, dami oh. Makakagawa ka na ng isang bahay dito sa kawayan na to, bahay kubo ito, diba? Ang kagandahan dito, pamilya, yung magpipiknik kayo, magkakaroon ng mga okasyon dito. Meron din dito maganda rin na mag-celebrate ng okasyon dito sa lugar na to. Meron sila ritong pavilion na tinatawag, pero dun yung sa kabilang side nga pala. O kaya naman mga kapanyero, kung mahilig kayo sa chess, pwede naman kayong mag chess dito. Ayan, ang lalaki oh. Ayan, di ba? So, maraming activities na pwedeng gawin dito sa lugar na to eh. Pero nakakatuwa rin kasi napasyalan natin tong lugar na to kahit na tumatagaktak ang pawis ko. Grabe ang init. Sakit sa balat. Tsaka dito mga kapanyero, karamihan sa mga bench nila, sa mga upuan nila, ang design alligator. Ayan oh. Ang cute ng pagkakagawa, ang cute ng pagkakagawa ng mga bench nila, yung mga upuan nila na naka-design sa alligator. Pero ito, nakita niyo naman, ayan, playground, di ba? Pambata. Ito yung sign na huwag kayong lalapit pagka ganitong mga lugar, yung mga matutubig, yung mga ganyan kasi diyan nagbabahay yung mga alligator na hindi natin alam kahit na maliit. Ang marami rito mga kapanyero ganito. Hindi ko alam kung ano to eh oh. Ayan oh. Ang daming palakad-lakad rito na ganito. Kaya nga nakakatakot na bigla na lang tatalon sa harapan nyo. Ganun eh. Kaya na-share ko lang tong lugar na to. Kasi may oh, ayan oh, yung mga trail, hindi natin alam kung saan yung mga kasunod na daraanan, kung saan yung kasunod, kung makakabalik tayo doon sa pinanggalingan natin. Ayan oh. Ito mga kapanyero, ang pinakamaganda na nakita ko rito. Puno ng saging. Ayan oh. Galing naman dito. Nabubuhay. Kung ganito mga kapanyero ang klima natin sa farm, nagkaroon na tayo ng manggahan, magkakaroon pa tayo ng sagingan. Ayan oh. Tsaka kalamansian. Mga gusto kong mga gusto kong maitatanim natin sana sa farm, sana. Ayan oh, mga saging. Tsaka ito mga kapanyero, pero nakakatakot din na lumapit dito eh. Uy, ang laki oh. Kung makikita niyo yung isda na yan oh. Nakakatakot din lumapit pagka ganitong tubig eh. Dahil nga sa lugar na to eh. Siyempre kailangan din naman na yung pag-iingat ang makita natin. Baka umuwi tayo ng Edmonton nang kulang na ang ating paa pagka nasakmal tayo rito. Kung makikita yung mga kapanyero, taro. Gabi, taro, yan ang mga tawag eh. Ito ang ginagawang laing. Diba yung dahon na yan. Pero ngayon mga kapanyero, parang dumidilim. Ayan oh. Masyadong madilim ngayon dito sa ating kapaligiran. Mukhang uulan. Pero mas maganda pa rin na umulan ng konti dahil sa sobrang init dito ngayon. Ang init, grabe. Malagkit sa balat yung klima dito sa ngayon. Ano? Pero ito, ganda rin dito sana sa farm natin, no? Gazebo. Yan, no? Dito tayo sa tulay. Ano tong hindi natin alam kung ano to. Ano kaya ito? Yan, no? Makikita nyo mga kapanyero. Yan, no? Ang daming isda. Ang lalaki ng isda rito. Kita nyo, laki oh. Ano to? Tilapia? Ano bang tawag dito sa isda na to? Ang ganda oh. Nawala na. Pero ito yung butterfly garden nga pala. Kaya pala napakaraming butterfly dito. Ito yun. Kasi may nasa map eh. Na, ayan, kung makikita nyo mga kapanyero. Mga nagsisitubo lang. Di ba?
kung ganito kaganda ang farm natin, no? Napakagandang puntahan, napakagandang pasyalan pagka ganito, di ba? Tapos yung mga puno-puno na yan, ganyan lang din kalalayo. Tapos maganda yung pagkakakat ng ano niya, ng damo niya. Ang ganda sana, di ba? Tapos meron lang tayong konting ganito, di ba? Sa farm. Kaya ganun mga kapanyero, mahilig din akong magpupunta sa ganitong klaseng lugar. Naghahanap din ako ng magagandang design na pwede nating igawin sa farm. Kaya nga mas gusto kong pumunta sa ganito mga garden, sa mga botanical garden na ganito. Nakakapamasyal ka na, nagkakaroon ka pa ng idea na anong magandang design, di ba? Kasi ito, yung mga ganitong klaseng botanical garden, ang mga nagdi-design dito, alam ko, landscape engineer ganun kaya magaganda yung pagkakagawa ng garden na to. Siyempre tayo, wala naman tayong experience doon mangopya na lang tayo na pwede natin gawin yung mga madadaling gawin na pwede sa farm. Pero dito, para ang pinanglalagay rin nila sa mga gilid ng mga halaman nila rito, mulch, di ba? Ayan, ito tulad nito mga kapanyero, ayan gagandang mga recycle na bakal. Ayan, ginagawa rin nilang design, di ba? Tapos meron silang gazebo, ganda Meron sila ditong ilang side to? 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba ang 5 na side nga pala? Pentagon nga pala mga kapanyero. Ayan shoutout nga pala Brad Marlon. Baka makagawa tayo ng ganito sa farm natin Ayan ganda, di ba? Tapos may entrance lang siyang ganito. Ganito yung ginagawa natin sana sa pergola natin Ganitong style, meron siyang entrance na konti, tapos ayan na yung pergola. Meron ditong swing na bigay ni paring Jonel, di ba? Tapos may mga halaman din. Ganitong style sana ang gagawin natin. Ito rin magandang design sa farm, di ba? Yun nga lang, wala tayong malaking puno dahil nga katatanim lang natin ng puno. Siyempre mga 10 taon pa bago lumaki yun. Pero ito yung isang magandang design na pwede natin sa farm. Ito yung ginagamit din nila. Ito rin yung ginamit natin mulch sa farm natin. Yan. Pero doon ako doon ako nagagandahan. I-share ko ulit sa inyo yan yung pagkaka-trim, pagkakagawa ng garden, ng area na to. Ayan, ang ganda diba, linis, tignan pagkapantay-pantay siya. Ayan pero sa laki naman nito mga kapanyero, commercial mower ang ginagamit ito, or yung zero turn na mower, yung 360 na tinatawag, zero turn. Ito yung ginagamit dito. Mas magandang mas malaki, mas malakas na mower. Diba, hindi tulad ng mower natin, kumbaga makaputo lang ng damo, mapantay-pantay lang. Yun naman kasi yung zero turn talagang napakamahal ng halos doble ang presyo nung nabili nating mower. Kaya mga kapanyero, share lang. Tara, lipat naman tayo sa iba. Napakalakas ng ulan, inabutan tayo ng ulan dito. Kaya mag-i-stay muna tayo rito sa ganda ano to? Lakas ng ulan. Sarap magpabasa ng ulan. Kayang-kaya nyo yung lamig. Ayan nakikita nyo. Hindi na sulit ang pag-adventure natin dito sa loob. Sa tindi ng ulan. Ayan Pero dito naman mga kapanyero, pag nasa loob ka, maraming gazebong maliliit. Na ito, yung kinatatayuan natin ngayon, Nonagon, dahil siyam na side naman ang pagkakagawa nito. Ito ganda. Pero doon sa area na yun tayo galing, parang namimiss kong maligo sa ulan. Dahil nga dito, kayang-kaya nyo maligo. Kung makikita nyo naman, maghapon pa lang kami rito, ang itim ko na. Kasi nga nasunog tayo pagbaba natin sa airport. Napakainit talaga. Sunog na sunog kagad ako. Tsaka ma-share ko nga pala sa inyo mga kapanyero, pagkagaling namin sa airport, di ba nagdadrive ako,
hindi ko namalayan yung speed ko nga pala, na bakit ang bagal-bagal ko. Parang 35 kilometers lang ang takbo ko, pero nung nag-check ako, naalala ko miles nga pala ang takbuhan dito. Kaya hindi ako nakakasiguro kung may ticket na kagad ako unang araw pa lang, kasi nawala sa loob ko, kasi sanay ako sa kilometer per hour, di ba? Eh ang takbuhan dito miles per hour, kaya ang bilis ng takbo ko kanina, na sana naman wala akong ticket. Pero pagka ganun, ma-charge yun sa credit card ko, kasi nakaano yung credit card ko doon sa rent-a-car na pinagrentahan namin ng sasakyan. Sana doon sa tinatakbuhan ko kaninang highway, wala sanang camera o wala sanang, hindi sana ako na-picturean, para mahal din ang overspeeding rito, di ba? Nawala sa loob ko na ganun yung takbuhan dito. Ayan, medyo tumitila na ang ulan, pero mahirap pa rin tumakbo. Madulas pa rin yung ano yan, yung mga putik na yan. Kaya magpapatila muna tayo rito, mga kapanyero. Ano, ang ganda oh. Ayan mga kapanyero, ang ganda oh. Nonagon. Ayan oh. At least ngayon, medyo tumila na yung ulan. Pwede na tayong pumunta dun sa area na yun, di ba? Kaya yan mga kapanyero, medyo tumila na ang ulan. Ayan oh, pero may maambun pa rin. Pero parang sa bawat patak ng ulan sa balat ko, parang kayang-kaya nating maligo sa ulan para nakakamiss naman ng Pilipinas. Parang bigla kong na-miss ang Pilipinas nga pala. Kaya nga parang nag-iisip-isip ako mga kapanyero na uuwi ulit tayo ng Pilipinas, na mabigyan ulit tayo ng pagkakataon na makapagbakasyon. Uuwi ulit tayo. Parang gusto kong umuwi sa Pilipinas ngayong January nga pala. Parang napakasarap na balikan ulit kung saan tayo nanggaling. Kahit naman tayo citizen na ng Canada, syempre babalik at babalik pa rin tayo ng Pilipinas. Kaya mga kapanyero, parang nag-iisip-isip ako kung babalik tayo ng Pilipinas ngayong January. Kaya yan, mag-iipon tayo ng bakasyon ulit para makabalik ng Pilipinas. Kaya ngayon mga kapanyero, tara, pasok na tayo. At medyo umuulan na. I-share ko na lang rin sa inyo. Ito yung pinaka pavilion nila. Ayan oh. Pwede raw dito na na magkaroon ng wedding ceremony. Dito nga pala sila nagdadaos pagka gusto nyo magpakasal, tapos wala kayong venue. Ayan, dito sila pinaparentahan nila yung area na yan. Tapos may isa ring maliit dito na gazebo. Ayan oh. Ito yung area na magandang pagdausan ng mga okasyon. Birthday, yan, pwede rin dyan. Kaya yan mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.